Isang malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Lailani. Napabalikwas siya ng bangon, ramdam ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Madilim ang paligid, tanging ang malamlam na liwanag mula sa siwang ng bintana ang nagbibigay ng kaunting guhit sa malawak at hindi pamilyar na silid. Ano ba iyon? Si nanay. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Dahan-dahan niyang kinapa ang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang flashlight nito. Itinutok niya ang ilaw sa pintuan ng katabing kwarto kung saan natutulog ang kanyang ina. Sarado pa rin. Pero ang tunog ay hindi nagmula roon. Nanggaling iyon sa ibaba. Hindi ito pwede. Unang gabi pa lang nila rito sa Espanya. Unang gabi sa mansyon ng mga De La Cuesta. Isang lugar na sa sobrang laki ay parang madali kang maligaw. Naalala niya ang sinabi ng ina kanina bago sila matulog. Anak, mag-iingat ka palagi sa pagkilos mo rito. Iba ang buhay dito, hindi tulad sa atin. Malaki ang utang na loob natin kay Senyora Elena sa pagtitiwala niya sa atin. At ngayon, may magnanakaw. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinipigilan ang sariling paghinga. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tatawag ba siya ng pulis? Ngunit hindi niya alam ang numero. Gigisingin ba niya ang ina? Ayaw naman niya itong biglain. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Para sa kanila ni nanay. Kinakabahang lumabas siya ng silid. Ang bawat hakbang niya sa malamig na sahig na gawa sa marmol ay tila umietso sa nakabibinging katahimikan ng buong bahay. Ang tanging dala niya ay ang cellphone na nagsisilbing ilaw. Ang pasilyo ay napakahaba. Pinalamutian ng mga malalaking painting na tila nakamasid sa bawat galaw niya. Nang marating niya ang hagdanan, mas naging maingat siya. Isang anino ang gumalaw sa ibaba. Napahinto siya. Nanlamig ang buo niyang katawan. Tama nga ang hinala niya. May tao. Isang anino ng isang mataas na lalaki ang dahan-dahang gumagalaw sa dilim ng sala. Kailangan niyang humingi ng tulong. Ngunit bago pa siya makatalikod, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Ang kusina. Malapit lang iyon. Mabilis ngunit walang ingi-ingay niyang tinungo ang kusuminita, ang kusina. Ang puso niya ay halos lumabas na sa kanyang lalamunan. Hinanap ng kanyang mga mata ang kahit anong pwedeng gawing sandata. Isang set ng mga kutsilyo ang nakadisplay sa isang magnetic board, pero natakot siyang humawak niyon. Hanggang sa nakita niya ito, nakasabit sa isang kawit sa tabi ng stove, isang makapal at mabigat na kawali. Perpekto. Mahigpit ang pagkakahawak niya rito habang dahan-dahan siyang bumalik sa sala. Nandoon pa rin ang anino. Nakatalikod ito sa kanya, tila may kinukuha sa isang aparador. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at tinawag ang lahat ng lakas na mayroon siya. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang kawali at buong puwersa itong ipinalo sa likod ng ulo ng lalaki. Isang malagapak na tunog ang umalingaw-ngaw. Aray! Daing ng lalaki. Kasunod niyon ay isang malakas na bagsak sa sahig. Nabitawan niya ang hawak na kawali dahil sa gulat at takot. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal na tumama sa marmol. Anong nangyayari dito? Biglang nagliwanag ang buong paligid. Ang mga ilaw ng mansyon ay bumukas. Si Senyora Elena, ang may-ari ng bahay, ay nagmamadaling bumaba ng hagdan kasama ang iba pang mga kasambahay. May magnanakaw po, Senyora. Sigaw ni Lailani, nanginginig pa rin. Ngunit nang tumingin siya sa sahig, hindi isang estranghero ang nakita niya. Isang lalaking nakaputing t-shirt at itim na pantalon ang nakahandusay doon. Sapo-sapo ang likod ng kanyang ulo. Dahan-dahan itong lumingon at nakita ni Lailani ang isang gwapong mukha na ngayon ay nababalutan ng sakit at matinding galit. Ang mga mata nitong kulay kape ay nanlilisik habang nakatitig sa kanya. Philip! Hiho! Gulat na sabi ni Senyora Elena at agad itong dinaluhan. Anong nangyari sa'yo? Philip? Anak niya?
Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Lailani. Ang magnanakaw na pinukpok niya ng kawali ay walang iba, kundi ang panganay na anak ng mga De La Cuesta. Ang amo niya. Diyos ko, anong nagawa ko? Tinulungan ng mga katulong si Philip na makatayo. Habang hawak pa rin ang kanyang ulo, dahan-dahan itong tumayo at humarap sa kanya. Bawat hakbang nito palapit ay parang isang malaking dagok sa dibdib ni Lailani. Nang nasa harapan na niya ito, itinuro siya nito gamit ang isang nanginginig na daliri. Ang boses nito ay mababa, ngunit puno ng galit na halos magpayanig sa buong mansyon. Paalisin niyo ang babaeng yan ngayon din. Ang mga salitang binitiwan ni Philip ay parang isang malakas na sampal na nagpatigil sa mundo ni Lailani. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, hindi makahinga, hindi makagalaw. Ang galit sa mga mata ng lalaki ay tila ba mga punyal na tumutusok sa buo niyang pagkatao. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Gusto niyang magtago, magpalamon sa sahig, maglaho na lang bigla. Philip, tama na yan. Mahinahong sabi ni Senyora Elena, ngunit may bigat at awtoridad sa kanyang boses. Hinawakan niya sa braso ang anak. Aksidente ang nangyari. Aksidente? Mapinukpok niya ako ng kawali. Halos pasigaw na sagot ni Philip. Hindi inaalis ang masamang tingin kay Lailani. She could have killed me. Sa puntong yon, isang lalaking halos kasing tangkad ni Philip, ngunit may mas kalmadong mukha ang lumapit. May hawak itong isang baso ng tubig. Ang mga mata nito ay nagpakita ng pag-aalala. Kuya, calm down, sabi nito bago lumingon kay Lailani. Okay ka lang ba, miss? Ang banayad na boses nito ay parang musika sa pandinig ni Lailani kumpara sa kulog ng boses ni Philip. Tumangulang siya, hindi pa rin makapagsalita. Hiho, ihatid mo muna ang kuya mo sa kwarto niya. Kukuha ako ng first aid kit. Utos ni Senyora Elena sa kararating lang na anak. Ito na siguro si Fergus, ang pangalawang anak na nabanggit ng kanyang ina. Nang maiwan silang dalawa ni Senyora Elena, muling bumalik ang kaba sa dibdib ni Lailani. Ito na siguro ang katapusan niya. Paaalisin na siya. Senyora, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Halos pabulong niyang sabi, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Akala ko po talaga magnanakaw. Ngunit sa halip na magalit, isang malumanay na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang isang hindi inaasahang emosyon sa mukha ni Senyora Elena. Pag-unawa. Alam ko, Hidja, at kasalanan ko rin. Hindi ko nasabi sa iyo na ngayon ang uwi niya, sabi ng ginang. Huwag kang mag-alala, hindi ka aalis. Parang nabunutan ng tinik si Lailani. Napalitan ng pasasalamat ang nararamdaman niyang takot. Salamat po. Maraming salamat po, Senyora. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Senyora Elena. Elena na lang, o Tita Elena. At huwag kang mag-alala sa init ng ulo ni Philip. Ganoon lang talaga yon sa simula. Ang hapunan ng gabing iyon ang pinakanakakakabang hapunan sa buong buhay ni Lailani. Nakatayo siya sa isang sulok ng malawak na dining hall, kasama ang iba pang katulong habang kumakain ang pamilya De La Cuesta. Ang bawat tunog ng kubyertos ay parang putok ng baril sa kanyang pandinig. Hindi siya nag-angat ng tingin, pero ramdam na ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga mata ni Philip. Si Fergus ay paminsan-minsan sumusubok na magsimula ng usapan para pagaanin ang tensyon, ngunit laging pinapatay ni Philip sa pamamagitan ng isang salitang sagot o ng katahimikan. Philip, about your business trip to the Philippines. Basag ni Senyora Elena sa katahimikan. Handa na ba ang lahat? Yes, ma. I'm leaving in 2 days. Walang ganang sagot ni Philip habang hinihiwa ang steak sa kanyang plato. You'll need a personal assistant. Someone you can trust to be with you all the time. Dagdag ng ginang. Biglang nag-angat ng tingin si Philip. Tila may hindi magandang nararamdaman sa patutunguhan ng usapan. At doon, lumingon si Senyora Elena sa direksyon
kung nasaan si Lailani. Isang desisyon ang mababakas sa kanyang mga mata. Isang desisyon na tila matagal na niyang napag-isipan. Si Lailani ang isasama mo. Nabitawan ni Philip ang hawak niyang kubyertos. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa buong silid. Maging si Fergus ay nagulat sa narinig. Si Lailani naman ay natulala. Ano raw? Siya? Isasama sa Pilipinas? Kasama ang lalaking halos patayin siya kanina? What? No! Padabog na tumayo si Philip. Ang galit ay muling bumalik sa kanyang mukha. Ma, are you serious? Hindi niyo ba nakikita? She's clumsy. She's a menace. I will not take her with me. Ngunit hindi natinag si Senyora Elena. Tinitigan niya ang anak at sa isang tingin lang, naintindihan ng lahat na ang kanyang utos ay hindi na mababago. The decision is final, Philip. Napatingin si Philip kay Lailani, isang tingin na nangangako ng hirap at pagdurusa. At sa sandaling iyon, habang nakatayo sa gitna ng karangyaan na hindi niya kailanman pinangarap, naramdaman ni Lailani na hindi siya nakatakas sa kaparusahan. Sa katunayan, alam niyang papasok siya sa isang hawla kasama ang isang halimaw na siya mismo ang gumising. Pagod at inis. Iyon ang dalawang salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Philip habang nakatingin sa labas ng bintana ng private jet. Sa ibaba, ang mga ulap ay parang isang malambot na kumot. Ngunit sa loob ng eroplano, ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. At ang dahilan ng tensyon na iyon ay kasalukuyang nakaupo, ilang talampakan lang mula sa kanya. Si Lailani. Hindi niya maintindihan ang desisyon ng kanyang ina. Sa lahat ng pwedeng isama sa kanya, bakit ang babaeng muntik nang bumasag sa bungo niya? Tumingin siya rito. Tahimik lang ito. Bahagyang nakanganga habang pinapanood ang isang pelikula sa screen sa harap nito. Ang simple at madaling pagkamangha nito sa luho sa paligid ay lalong nagpainit ng ulo niya. Kumuha ka ng kape. Malamig niyang utos kahit na kaya naman niyang tawagin ang flight attendant. Nakita niya ang bahagyang gulat sa mga mata nito bago ito mabilis na tumango at tumayo. Habang pinapanood niya itong maglakad, hindi niya maiwasang mapansin ang kaba sa bawat kilos nito. Good. Dapat lang itong matakot sa kanya. Pagdating nila sa penthouse suite ng isang 5-star hotel sa Maynila, agad niyang ibinato ang kanyang coat sa sofa. Ayusin ko lang po ang mga gamit ninyo, sir, sabi ni Lailani. Hawak pa rin ang kanyang maleta. Huwag na. Iwan mo na lang yan dyan. Sagot niya, hindi man lang ito tinitingnan. Ang kwarto mo ay nasa kabila. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi kita tinatawag. Narinig niya ang mahinang, "Opo, sir," bago isinara nito ang pinto. Sa wakas, katahimikan, inilibot ni Philip ang kanyang tingin sa malawak na suite. Mula sa floor-to-ceiling na bintana, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Maganda sana, payapa sana. Ngunit para sa kanya, ang gabi ay isang kalbaryo. Naligo siya, nagsuot ng komportableng damit at sinubukang matulog. Ngunit gaya ng dati, ayaw siyang dalawin ng antok. Paulit-ulit siyang bumaling sa kama. Inaayos ang unan na hindi naman kailangang ayusin. Ang bawat segundo ay tila isang mabagal na pagpatak ng lason sa kanyang isipan. At sa katahimikan, bumabalik sila. Ang mga alaala. Isang pamilyar na boses ng babae, tumatawa. Ang pakiramdam ng isang kamay na humahaplos sa kanyang mukha. At ang matalim na kirot ng kataksilan. Napapikit siya ng mariin at kinuyom ang kanyang kamao. Hindi na muli. Hinding-hindi na siya magpapaloko. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Fergus. Kumusta ang flight? Tanong ng kapatid niya sa kabilang linya. At ang bago mong kasama? Naramdaman ni Philip ang bahagyang pag-uurong sulong sa boses ng kapatid niya. She's a nuisance. Pinapahirapan lang ako ni Mama. Pagpasensyahan mo na. May dahilan si Mama sa lahat ng bagay. Sabi ni Fergus bago magpaalam. Binaba niya ang tawag. Dahilan?
Ang tanging dahilan na nakikita niya ay ang parusahan siya. Tumingin siya sa orasan. 2:00 na ng madaling araw. Sinubukan na niya ang lahat. Nagbilang ng tupa. Uminom ng maligamgam na gatas. Wala. Ang utak niya ay gising na gising pa rin. Binabagabag ng mga demonyong ayaw siyang tigilan. Sa pagkabigo, bumangon siya. Isang pakiramdam ng desperasyon ang unti-unting gumapang sa kanya. At sa desperasyon, nakagawa siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Pinindot niya ang intercom na konektado sa kwarto ni Lailani. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto. Si Lailani, halatang inaantok, ay lumabas na nakasuot ng simpleng t-shirt at pajama pants. "Sir, may kailangan po kayo?" "Dalhan mo ako ng isang basong tubig." Utos niya. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Naguluhan ito. Itinuro nito ang minibar sa sulok ng sala. "Sir, mayroon na po ritong tubig." Ang simpleng pagtutol nito ay nagpasiklab sa kanyang inis. Isang inis na nagtatago sa kanyang pagkadesperado. "Sinabi kong kumuha ka. Bingi ka ba?" Nawala ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Mabilis itong kumuha ng tubig mula sa kusina ng suite at iniabot sa kanya. Kinuha niya ito at uminom. Habang umiinom, nakatingin lang siya rito. Nakayuko ito, tila takot na magsalita. Nang matapos siya, tumalikod na ito para bumalik sa kwarto. At doon, isang hindi maipaliwanag na takot ang biglang kumapit sa kanya. Ang takot na maiwang mag-isa muli sa katahimikan, sa mga alaala. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Isang utos na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kahinaan. "Dito ka lang." Napahinto ito sa paglakad at dahan-dahang lumingon. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka at kaba. "Huwag kang umalis." Pag-uulit niya, mas may diin sa boses na para bang sinusubukang kumbinsihin hindi lang ito, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Nakatayo lang si Lailani sa gitna ng silid. Ang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang utos ni Philip, "Dito ka lang, huwag kang umalis," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagdudulot ng halong takot at pagkalito. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong gagawin niya sa akin? Napalunok siya. Ang lalaki sa harap niya ay hindi na mukhang galit kundi pagod. Mayroong isang bagay sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Isang uri ng kahinaan na pilit tinatago sa likod ng kayabangan. Wala siyang lakas ng loob na sumuway. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sofa na nasa pinakamalayong sulok ng sala. Umupo sa dulo nito at niyakap ang sariling mga tuhod. Mula roon, tahimik niyang pinagmasdan si Philip. Bumalik ito sa kama ng walang imik. Humiga ito at tumalikod sa kanya. Sa loob ng ilang minuto, katahimikan lang ang namagitan sa kanila. Inaasahan ni Lailani na hindi na siya makakatulog sa sobrang kaba. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ito. Isang pagbabago sa paghinga ni Philip. Mula sa mababaw at balisang paghinga kanina, ito ay naging malalim, mabagal at panatag. Ang tunog ng isang taong mahimbing na natutulog. Nagulat si Lailani. Ganoon kabilis. Hindi niya maiwasang titigan ang likod nito. Sa dilim, ang nakakatakot na si Philip de la Cuesta ay nawala. Ang nakikita niya na lang ay isang lalaking tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat, na sa wakas ay nakahanap ng kapahingahan. Isang pakiramdam ng awa ang unti-unting pumalit sa takot sa kanyang dibdib. Naging ganoon ang sistema nila sa mga sumunod na gabi. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng mga meeting para kay Philip at paghihintay para kay Lailani, papapasukin siya nito sa kwarto. Uupo siya sa sofa at matutulog ito ng mahimbing. Unti-unti, nasasanay na siya. Hindi na kasing tindi ng dati ang kanyang kaba. Nagsimula na niyang mapansin ang maliliit na bagay. Ang paraan ng bahagyang pagkibot ng labi nito kapag nananaginip. Ang pagiging payapa ng mukha nito kapag tulog.
na ibang-iba sa laging kunot noong amo niya sa umaga. Isang madaling araw, nagising siya sa isang mahinang ungol. Nakita niyang si Philip ay hindi mapakali sa kanyang pagkakahiga. Pawis na pawis ang noo nito at may mga salitang binubulong. Sofia, wag mo kong iwan. Sofia, sino si Sofia? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng mata ni Philip, para siyang batang naliligaw at nasasaktan. Labag sa kanyang kalooban, naramdaman ni Lailani ang kagustuhang lapitan ito at gisingin mula sa masamang panaginip. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi niya pwedeng tawirin ang linyang iyon. Kinabukasan, pagkatapos ng isang mahirap na meeting, nakita ni Lailani si Philip na nakasandal sa pader ng elevator, pikit ang mga mata at minamasahe ang kanyang sentido. Halatang masakit ang ulo nito. Nang makarating sila sa suite, walang nag-utos sa kanya. Ngunit kumuha siya ng isang basong tubig at isang tableta ng gamot at iniabot dito. Nagulat si Philip. Tinitigan muna siya nito, pagkatapos ay ang gamot at binalik ang tingin sa kanya. Sa isang saglit, nakita ni Lailani ang paglaho ng pader sa pagitan nila. Walang amo, walang katulong, 2 tao lang sa isang silid. Salamat, halos pabulong nitong sabi. Iyon lang. Ngunit para kay Lailani, ang isang salitang iyon ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigaw at utos nito. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kilig. Nang tumawag si Fergus isang hapon, masaya niya itong kinamusta. Ang boses nito ay laging kalmado at masarap pakinggan. Kumusta ka na dyan, Lailani? Hindi ka ba pinapahirapan ng kuya ko? Ayos lang po ako, Sir Fergus. Mabait naman po si Sir Philip. Pagsisinungaling niya, kasabay ng isang maliit na tawa. Hindi niya namalayan na nakalabas na pala ng kwarto si Philip. Nang makita siya nitong nakangiti, habang kausap ang kapatid niya sa telepono, biglang nag-iba ang anyo ng mukha nito. Kumunot ang noo nito at naningkit ang mga mata. Akin na yan, sabi nito, at halos agawin ang cellphone mula sa kamay niya. Fergus, I'm busy. I'll call you back. At pinatay nito ang tawag. Naiwan siyang nakatanga. Anong problema nito? Bago pa siya makapagtanong, bumalik na sila sa dating estado. Si Philip ay muling naging malamig at masungit. Isang araw, pagkatapos nilang bisitahin ang isang site para sa bagong itatayong resort, bumalik sila sa hotel. Pagod si Lailani at gusto na lang niyang magpahinga. Ngunit pagpasok nila sa lobby, isang babae ang agad na sumalubong sa kanila. Napakaganda nito, mula sa suot na mamahaling bestida hanggang sa alahas na kumikinang sa leeg nito. Amoy na amoy ang pabango nitong parang presyo na ng isang buwang sahod niya. Ngumiti ito nang napakatamis kay Philip. Philip, darling, I missed you, sabi nito, at hinalikan si Philip sa pisngi. Si Philip ay tila hindi nagulat. Katrina, what are you doing here? Sinusurpresa ka siyempre, sagot nito. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa na may bahid ng pagkasuklam sa mga mata. Isang ngisi ang sumilay sa perpekto nitong pulang labi. So, sabi nito sa isang boses na nagyayelo, you're the new pet? Katrina. Ang pangalan ay parang laso na gumapang sa sistema ni Philip. Sa lahat ng tao, bakit siya pa ang naririto? Ang pagdating nito ay parang isang multo mula sa nakaraan. Isang paalala ng lahat ng ayaw na niyang balikan. At ang mga salita nito, you're the new pet, ay nagpasiklab ng isang galit sa loob niya na hindi niya inaasahan. Isang galit na hindi para sa kanya, kundi para sa babaeng tahimik na nakatayo sa likuran niya. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng balikat ni Lailani. She's my personal assistant, mariin niyang sabi. Ang boses ay mas malamig kaysa sa aircon ng lobby. Ngumisi lang si Katrina, tila hindi apektado. Assistant pet, pareho lang yon, di ba? Hindi na siya sumagot.
Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo kay Katrina. Hinawakan niya ito sa braso. "Let's talk in my suite." Sa loob ng suite, agad na kumilos si Katrina na para bang pag-aari niya ang lugar. Umupo ito sa sofa, itinaas ang kanyang mga paa sa mesa at mayabang na tumingin kay Lailani. "Iha, can you get my shoes? Medyo masakit na kasi sa paa itong suot ko." Ibinagsak ni Katrina ang kanyang stiletto sa sahig. Ang pakiusap ay tunog utos. Isang pagsubok, nakita ni Philip ang pag-aalinlangan sa mukha ni Lailani. Ang kahihiyan. Ito ang uri ng laro na gustong-gusto ni Katrina, ang ipamukha sa iba ang kanilang mababang katayuan. At sa isang iglap, bumalik ang imahe ni Lailani na pinapalo siya ng kawali. Ang babaeng iyon ay may tapang, ngunit ngayon, nakikita niyang unti-unti itong nilalamon ng kahihiyan. Nang akmang yuyuko si Lailani para kunin ang sapatos, nagsalita si Philip. "Katrina, kaya mo nang gawin yan mag-isa." Napatingin sa kanya si Katrina, gulat at hindi makapaniwala. Ngunit nakita nito ang babala sa kanyang mga mata. Padabog nitong kinuha ang sariling sapatos. Kinagabihan, bago ang isang mahalagang company party, hinarang siya ni Katrina habang nagbibihis siya sa kanyang silid. "What's with that girl, Philip?" Tanong nito. Ang boses ay seryoso na ngayon. "Don't tell me you're falling for the same trick again." "I don't know what you're talking about." Lumapit ito sa kanya, ang mga matay mapanuri. "Really? Naaalala mo ba si Sofia? Ganyan din siya nagsimula. Mukhang inosente, mahiyain at kahabag-habag. At anong nangyari sa huli? She took everything she could and left you with nothing." Ang pagbanggit sa pangalang yon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang sugat na akala niya'y matagal nang naghilom ay bigla na lang kumirot. "Huwag mong banggitin ang pangalan niya." Mahina ngunit madiin niyang sabi. "I'm just trying to protect you, darling." Malamig na sabi ni Katrina, hinahaplos ang kanyang braso. "Ayokong makita kang masaktan ulit, lalo na ng isang katulad niya." Ang mga salita ni Katrina ay isang kamandag na unti-unting kumalat sa kanyang isipan. Paano kung tama ito? Paano kung ang kabaitang nakikita niya kay Lailani ay isang palabas lang din? Sa party, hindi niya maiwasang pagmasdan si Lailani mula sa malayo. Suot nito ang simpleng itim na bestida na ipinabili niya. Hindi ito sanay sa ganitong mga okasyon, halata sa bawat kilos nito. Nakatayo lang ito sa isang sulok, tila takot na makisalamuha. At doon, nakita niyang nilapitan ito ni Katrina. May hawak na kopitan ng red wine. Nakangiti ito, ngunit alam ni Philip na may masama itong binabalak. Sa isang aksidenteng kilos, biglang natapon ang laman ng kopitan ni Katrina sa dibdib ng bestida ni Lailani. "Oh my gosh, I'm so sorry," sigaw ni Katrina. Sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Ang pekeng pag-aalala sa boses nito ay nakakasuka. Nakita ni Philip ang gulat at kahihiyan sa mukha ni Lailani. Mabilis nitong sinubukang takpan ang malaking pulang mantsa sa kanyang damit. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ngiting tagumpay sa mga labi ni Katrina ay hindi nakatakas sa kanyang paningin. Sa sandaling iyon, lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng takot na dala ng nakaraan ay biglang naglaho. Isang emosyon lang ang nanaig. Isang nag-uumapaw na pagnanais na protektahan ang babaeng nasa sulok, na mag-isang hinaharap ang kalupitan ng mundo. Hindi na siya nag-isip. Nilakdangan niya ang mga taong nakaharang. Lumapit siya sa kanila. Nilagpasan si Katrina na para bang hindi ito umiiral. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Hinubad niya ang kanyang mamahaling suit jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Lailani, tinitiyak na natatakpan ng mantsa. Napatingala si Lailani sa kanya. Ang mga mata ay puno ng gulat at hindi masabing emosyon. Lumingon siya sa mga taong nakatingin sa kanila. At pagkatapos ay bumaling siya kay Katrina na ngayon ay hindi na makapaniwala sa nakikita. "She's with me."
Idiniin ni siya ang bawat salita. Bago pa man may makapagsalita, hinawakan niya ang kamay ni Lailani. Ang init ng balat nito ay tila kuryenteng dumaloy sa buo niyang katawan. At nang walang lingon-likod, hinila niya ito palabas ng party. Palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa lahat. Habang nagaganap ang kaguluhan sa Pilipinas, si Fergus de la Cuesta ay kalmadong nakaupo sa loob ng kanyang tahimik na library sa Espanya. Isang baso ng mamahaling alak ang nasa kanyang kamay. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang balita tungkol sa nangyari sa party ay mabilis na nakarating sa kanya. Isang ngimang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kapatid niyang si Philip, na laging nag-iisip gamit ang bugso ng damdamin, ay kumagat sa pain. Hinintay niya ang tamang oras bago niya kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Lailani. Kailangan niyang gampanan ang kanyang papel. Ang papel ng isang mabait at nakakaunawang kaibigan. Lailani? Malumanay niyang bati nang sagutin nito ang tawag. Si Fergus ito. Narinig ko ang nangyari. Okay ka lang ba? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses nito sa kabilang linya. Okay lang po ako, Sir Fergus. Medyo nagulat lang po. Huwag kang mag-alala kay Katrina. Ganoon lang talaga yon. Sabi niya, pinipiling mabuti ang kanyang mga salita. Ang mas importante, kumusta ang pakikitungo sa iyo ni Philip? I know he can be passionate. Minsan, hindi na niya naiisip ang epekto ng mga ginagawa niya. Mabait naman po si Sir Philip, sagot nito. Ngunit narinig ni Fergus ang isang emosyon sa likod ng mga salitang yon. Isang emosyon na hindi pa nito mismo naiintindihan. Perpekto. Mabuti naman kung ganoon. Patuloy niya. Alam mo, Lailani, may sariling dahilan si Mama kung bakit ikaw ang pinili niya para samahan si Philip. Mag-ingat ka lang palagi. Komplikado ang nakaraan ng kapatid ko. Iyon lang, isang maliit na binhi ng pagdududa. Sapat na para mag-ugat sa isipan ni Lailani. Matapos niya itong pakalmahin, ibinaba na niya ang tawag. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang kabinet. Mula roon, kinuha niya ang isang album ng mga litrato. Binuklat niya ito sa isang pahina na naglalaman ng mga kupas ng larawan. 2 dalaga ang nakangiti sa litrato, magkaakbay. Ang isa ay ang kanyang ina, si Elena, noong kabataan nito. Ang isa naman ay isang babaeng hindi niya kilala, ngunit kamukhang-kamukha ni Lailani. Si Althea. Matagal na niyang alam ang lihim ng kanyang ina. Ang pagkakaibigang nasira. Ang aksidenteng kumitil sa buhay ng ama ni Lailani. Ang kasalanang pilit tinatago ni Elena sa loob ng maraming taon. Lagi na lang si Philip. Ang depektibo. Ang kailangang ayusin. At ako ang laging inaasahang umintindi. Ang magparaya. Ang maging perpekto. Pagod na ako. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave. Nasa cafe na ako. Mabilis siyang kumilos. Isinuot niya ang kanyang coat at nagmaneho papunta sa isang maliit at hindi kilalang cafe sa labas ng syudad. Sa isang sulok, isang lalaking nakasuot ng simpleng damit ang naghihintay sa kanya. Isang private investigator. Walang paligoy-ligoy na iniabot ng lalaki ang isang brown envelope. Nasa loob na po ang lahat ng impormasyong kailangan nyo. Mga kopya ng police report, news clippings mula sa lumang dyaryo, at ilang mga personal na sulat. Iniabot ni Fergus ang isa pang sobrang puno ng pera. Walang nagsalita. Tumayo ang investigador at umalis na, parang walang nangyari. Naiwan si Fergus na mag-isa. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang mga dokumento. Ang mga salitang aksidente, pagkamatay, at ang mga pangalan ni na Elena de la Cuesta at ng ama ni Lailani ay nakasulat doon. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hawak na niya ang sandata. Isang sandata na hindi kumpleto ang kwento. Isang sandata
na puno ng mga kasinungalingan na nakabalot sa manipis na hibla ng katotohanan. Sapat na para sirain ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isa pang numero. Sa pagkakataong ito, hindi si Lailani ang tinatawagan niya. Katrina, bati niya nang may sumagot. I have something for you. Something that will surely get my brother back. Isang halakhak ang narinig niya mula sa kabilang linya. Kaunting tiis na lang, Philip. Bulong ni Fergus sa kanyang sarili pagkatapos ng tawag. Mapapasa akin din ang lahat. Pagkatapos ng insidente sa party, isang bagong uri ng katahimikan ang namagitan sa kanila ni Philip. Hindi na ito ang dating katahimikan na puno ng tensyon, kundi isang katahimikang may kasamang pag-unawa at alaga. Mas naging malumanay ang pakikitungo nito sa kanya. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, na kapag nahuli niya, ay mabilis itong mag-iiwas ng tingin. Hindi na siya pinapatulog nito sa sofa. Sa halip, nagpakuha ito ng isang komportableng folding bed para sa loob ng sala ng suite. Isang gabi, habang nakatayo sila sa balkonahe at pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad, nagsalita ito. Lailani, panimula nito, ang boses ay mababa at seryoso. Tungkol sa... Napigil ang paghinga ni Lailani. Ito na ba yon? Sasabihin na ba niya ang isang bagay na matagal na niyang gustong marinig? Ngunit bago pa man niya madugtungan ang sasabihin, tumunog ang cellphone nito. Isang business call, at ang mahiwagang sandali ay nawala na parang bula. Kinabukasan, habang bumibili ng kape si Philip para sa kanilang dalawa sa lobby cafe, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Lailani. Si Katrina. Nakatayo ito sa kanyang harapan, suot ang isang matamis, ngunit mapanlin lang ng ngiti. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Girl to girl? Ayaw sana ni Lailani, ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ni Katrina na nagsasabing wala siyang pagpipilian. Dinala siya nito sa isang tahimik na sulok ng lobby. Alam ko kung anong iniisip mo, panimula ni Katrina. Ini-imagine mo na siguro ang isang fairy tale ending, di ba? The Poor Maid and the Handsome Prince. Hindi umimik si Lailani. Hayaan mong imulat kita sa katotohanan. Patuloy nito. At inilapag ang isang envelope sa mesa. Ang parehong envelope na galing kay Fergus. Kilala mo ba kung sino ang kasama ng nanay mo sa litratong ito? Binuksan ni Lailani ang envelope. Isang lumang litrato ang laman nito. Ang kanyang ina, si Althea, at isang batang Senyora Elena, masayang magkaakbay. Magkaibigan sila, matalik na magkaibigan, sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Pero alam mo ba kung bakit sila nagkahiwalay? Alam mo ba kung bakit bigla na lang kayong kinuha ni Senyora Elena para magtrabaho sa Espanya? Umiling si Lailani. Ang puso niya ay nagsisimula ng kabahan. Dahil sa utang na loob, o mas tamang sabihin, dahil sa guilt, idiniin ni Katrina ang huling salita. Inilabas nito ang isang lumang newspaper clipping. Nakasulat sa headline ang tungkol sa isang car accident. Ang nanay ni Philip ang nagmamaneho ng sasakyan nang maaksidente sila ng tatay mo. Namatay ang tatay mo, Lailani. At si Senyora Elena ang may kasalanan. Ang mga salita ay parang isang malakas na sampal. Hindi pwede. Nagsisinungaling ka, mahinang sabi ni Lailani. Ngunit ang boses niya ay nanginginig. Talaga ba? Ngumisi si Katrina. Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo? Tanungin mo kung bakit hindi niya ito kinuwento sa'yo. Lahat ng ito, ang pagkuha sa inyo, ang pagtitiwala sa'yo kay Philip. Ginagawa lang niya yon para pagaanin ang konsensya niya. Isa ka lang paraan para makabayad siya sa kanyang kasalanan. Ang bawat salita ay parang isang punyal na sumasaksak sa puso ni Lailani. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang hindi maipaliwanag na kabaitan ni Senyora Elena. Ang biglaang pagpili sa kanya para samahan si Philip. Lahat ay isang malaking palabas. Nang bumalik si Philip na may dalang 2 tasa ng kape,
Nakita niya si Katrina na paalis na. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong ni Philip. Napansin ang pamumutla ni Lailani. Hindi siya sumagot. Tumakbo siya pabalik sa suite. Ang mga dokumento ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Nanginginig niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang kanyang ina sa Espanya. Nay, totoo po ba? Simula niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Totoo po ba na si Senyora Elena, may kasalanan siya sa pagkamatay ni tatay? Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. At sa katahimikang yon, naririnig ni Lailani ang kumpirmasyon. Anak, magpapaliwanag ako. Hindi na niya pinatapos ang ina. Ibinaba niya ang tawag. Ang sakit ay napakalaki, napakabigat. Pakiramdam niya ay niloko siya ng lahat. Nang pumasok si Philip sa silid, nakita siya nitong nag-iimpake na. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Lailani, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Philip. Humarap siya rito. Ang muka ay puno ng sakit at galit. Inihagis niya ang mga papel sa paanan nito. Ang lahat ba ng ito ay dahil lang sa awa? Sigaw niya, ang boses ay basag. Ang kabaitan niyo, ang pagtitiwala. Lahat ba yon ay para lang mabayaran ang kasalanan ng nanay mo sa pamilya ko? Sabihin mo. Natigilan si Philip. Nakita niya ang mga dokumento sa sahig. Ang gulat at pagkalito sa kanyang muka ay hindi maitago. Hindi siya makasagot. At ang kanyang katahimikan ang sumira sa lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Lailani. Ang katahimikan, iyon ang naging sagot ni Philip. Para kay Lailani, ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa anumang pag-amin. Kinumpirma nito ang lahat. Ang bawat takot, ang bawat hinala. Gumuho ang mundo niya. Hindi ko kailangan ng awa ninyo, sabi niya. Ang bawat salita ay basag at puno ng sakit. Ang kailangan ko lang ay isang disenteng trabaho. Pero ginawa niyo akong isang bagay na pambayad utang. Isang paraan para gumaan ang loob ninyo. Lailani, hindi totoo yan. Sa wakas ay sabi ni Philip. Ngunit huli na ang lahat. Ang boses niya ay walang lakas, walang paninindigan. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Umiling si Lailani, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Tapos na po tayo, sir. Ayoko nang maging bahagi ng kasinungalingan na ito. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag. Sinubukan siyang pigilan ni Philip. Hinawakan siya nito sa braso. Saan ka pupunta? Huwag kang umalis. Mag-usap tayo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Philip ang galit sa mga mata ni Lailani. Isang galit na nagmula sa sobrang sakit. Hinila nito ang braso palayo sa kanya. Huwag na huwag mo kong hahawakan. Ang lamig sa boses nito ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Walang nagawa si Philip kundi panoorin itong maglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmakaawa. Ngunit ang kanyang kayabangan at ang pagkabigla ay pumipigil sa kanya. Nang bumukas ang pinto at lumabas si Lailani, kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas, na tila nakikidalamhati sa kanilang paghihiwalay. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Philip na nakatayo sa gitna ng malawak na suite. Ang lugar na dati nagsisilbing kanlungan niya tuwing gabi ay bigla na lang naging isang malaki at malamig na kulungan. Tumingin siya sa folding bed sa sala. Sa tasang pinag-inuman nito ng kape kaninang umaga. Ang lahat ng bagay ay nagpapaalala sa kanya. Lumuhod siya at pinulot ang mga papel na inihagis nito. Ang litrato ni Elena at Althea. Ang lumang balita. Isang kwentong hindi niya alam. Isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit ngayon ay pinagbabayaran niya. Pumasok siya sa kwarto ni Lailani. Maayos ang lahat. Maliban sa isang maliit na papel na nakapatong sa ibabaw ng unan, isang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay
habang binubuksan ito. Sir Philip, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo. Pasensya na po kung hindi ko ito kayang tapusin. Aalis na po ako. Ipinapaubaya ko na po sa Diyos ang lahat. Lubos na gumagalang Lailani Sir Philip. Kahit sa huli, Sir pa rin ang tawag nito sa kanya. Parang isang sampal na gumising sa kanya. Hindi siya nito kailanman nakita bilang si Philip lang. Lagi siyang ang amo, ang mayaman, ang taong nasa itaas, at kasalanan niya ang lahat. Isang mainit na likido ang biglang bumara sa kanyang lalamunan. Ang sakit ay hindi na niya kayang pigilan. Napasuntok siya sa pader. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng katahimikan, sa loob ng isang silid na amoy pa rin ang pabango ni Lailani. Unang beses sa loob ng napakaraming taon, naramdaman ni Philip ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Nawala na siya. Ang tanging babaeng nagpatulog sa kanyang mga demonyo. Ang tanging babaeng nakakita sa kanyang kahinaan. Ang tanging babaeng minahal niya nang hindi niya namamalayan. At sa gitna ng kanyang pagtangis, isang emosyon ang pumalit sa kalungkutan. Galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang idinial ang numero ng kanyang ina sa Espanya. Nang sumagot ito, ang boses ni Philip ay basag, nanginginig, at puno ng isang desperadong pangangailangan na malaman ang lahat. Ano ang totoong nangyari, Ma? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Ang unang flight pabalik ng Espanya ang sinakyan ni Philip. Hindi siya natulog. Hindi siya kumain. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang mukha ni Lailani na puno ng sakit at ang tanong na paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang utak. Bakit? Pagdating niya sa mansyon, hindi na siya nag-abalang magbihis. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ina. Nadatnan niya itong nagkakape habang nagbabasa ng mga dokumento. Ang kalmadong itsura nito ay lalong nagpasiklab sa galit sa kanyang dibdib. Umuwi ka na pala, hiho, bati ni Senyora Elena. Ngunit natigilan ito nang makita ang anyo ng anak. Ang mga mata nitong namumugto, ang suot na gusot, at ang aura ng isang taong dumaan sa isang matinding bagyo. Wala na siya, Ma, sabi ni Philip. Ang boses ay pagod at basag. Umalis na si Lailani. Ibinagsak niya ang envelope na may lamang mga lumang dokumento sa mesa ng ina. Namilog ang mga mata ni Senyora Elena nang makita ang mga iyon. I want the truth. The whole truth. Now. Mariing utos ni Philip. At doon, gumuho ang tibay ng kanyang ina. Sa pagitan ng mga hikbi at luhang matagal na nitong kinimkim, ikinuwento ni Elena ang lahat. Si Althea ang kanyang matalik na kaibigan, parang kapatid na ang turingan. Ang ama ni Lailani, si Ben, ay isang mabuting tao. Isang gabi, habang pauwi sila mula sa isang pagdiriwang, sumabog ang gulong ng sasakyang minamaneho ni Elena. Nawalan siya ng kontrol, bumangga sila sa isang puno. Hindi ko kasalanan ang pagsabog ng gulong, Philip, pero kasalanan ko ang nangyari pagkatapos. Umiiyak na sabi ni Elena. Nataranta ako. Takot na takot ako. Ang pamilya ko noon, pinilit nila akong manahimik. Sinabi nilang isang malaking iskandalo ang idudulot nito. Binayaran nila si Althea para lumayo, para wag nang magsampa ng kaso. Binayaran niyo siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Philip. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Iniwan ko ang kaibigan ko sa panahong pinakakailangan niya ako. At nang subukan ko siyang hanapin, pagkatapos ng ilang taon huli na ang lahat. Nawala na sila. Ang pagkuha ko sa kanila ngayon. Ito ang tanging paraan na alam ko para subukang itama ang lahat. Natahimik si Philip. Ang galit niya sa ina ay napalitan ng awa. Ngunit may isang bagay pa rin ang hindi umaayon. Paano napunta kay Katrina ang mga dokumentong yon? Sino ang nagbigay nito kay Katrina? Tanong niya. At doon,
Isang piraso ng palaisipan ang nabuo sa kanyang isip. Ang mga tawag ni Fergus, ang mga tila nag-aalalang tanong nito tungkol kay Lailani, ang pagiging mabait nito. Si Fergus, bulong ni Philip sa sarili. Nang gabing iyon, tinipon ni Philip ang kanyang pamilya sa sala. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, at si Fergus. May gusto lang akong linawin, panimula ni Philip. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. Tumingin siya ng diretso kay Fergus. Bakit mo ginawa iyon? Anong ibig mong sabihin? Patay mali siyang tanong ni Fergus. Ang mga dokumento. Ikaw ang nagbigay kay Katrina, hindi ba? Nakita ni Philip ang bahagyang gulat sa mga mata ng kapatid niya bago ito napalitan ng isang malamig na ekspresyon. At paano mo naman nasabi yan? I hired someone to look into it. Pagsisinungaling ni Philip. Madaling malaman kung sino ang nag-request ng mga lumang police records. Ang tanong ay, bakit? Biglang tumawa si Fergus, isang tawang walang saya. Bakit? Dahil pagod na ako, Philip. Pagod na akong maging anino mo. Ako ang matino. Ako ang perpekto. Pero lagi na lang ikaw ang bida. Ikaw ang kailangang iligtas. Ikaw ang laging nakukuha ang atensyon ni Mama. This was never about Leilani. This was about the inheritance, wasn't it? Sabi ni Philip. Sa wakas ay nauunawaan ang lahat. Gusto mong ipakita kina Mama na palpak ako, na hindi ko kayang humawak ng responsibilidad, na kapag binigyan ako ng isang bagay na mahalaga, sisirain ko lang. At nagtagumpay ako, hindi ba? Mayabang na sagot ni Fergus. Nasaan siya ngayon? Wala na. Sinira mo ang tiwala niya, Philip. Patunay lang na hindi ka karapat-dapat. Tama na. Isang malakas na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Ang kanilang ama, na tahimik lang na nakikinig, ay tumayo. Ang mukha nito ay puno ng galit at pagkadismaya. Tumingin ito kay Fergus. Umakyat ka sa kwarto mo. Mag-uusap tayo bukas. Alam ng lahat kung anong ibig sabihin yon. Tapos na ang laro. Para kay Fergus. Nang matapos ang komprontasyon at naiwan silang mag-ina, lumapit si Elena kay Philip. Anak, patawarin mo ako. Umiling si Philip. Wala na tayong oras para dyan, Ma. Ang kailangan kong malaman ngayon, nasaan siya? Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumunog ang telepono ni Elena. Isang numero mula sa Pilipinas. Ang ina ni Lailani. Nanginginig na sinagot ito ni Elena. Althea? Isang mahabang katahimikan ang sumunod habang nakikinig si Elena. Pagkatapos ay tumingin siya kay Philip, isang bahagyang pag-asa ang kumislap sa kanyang mga mata. Nahanap na siya ni Althea, sabi niya. Umuwi siya sa probinsya nila. Ayaw niyang makipag-usap kahit kanino. Pero sabi ni Althea, kung gusto mo raw, bibigyan ka niya ng huling pagkakataon. Ang biyahe papunta sa isang maliit na probinsya sa Bicol ay malayong malayo sa karangyaan na kanyang kinasanayan. Walang private jet, walang luxury car, isang eroplano, isang van na inarkila at ilang oras sa isang baku-bakong daan. Sa bawat kilometrong nilalakbay niya, mas lalo niyang nararamdaman ang layo niya sa mundo ng mga De La Cuesta at mas lalo siyang napapalapit sa mundo ni Lailani. Ang direksyong ibinigay sa kanya ni Althea ay simple. Hanapin mo ang dalampasigan kung saan laging naglalaro ang mga alon. At natagpuan niya ito. Isang payapang baybayin na may pinong puting buhangin at malinaw na asul na tubig. At doon, sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakaupo siya. Si Lailani. Nakatitig ito sa dagat. Ang buhok ay hinahangin. Ang damit niya ay simple lang, isang puting bestida. Ngunit sa paningin ni Philip, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Sa isang iglap, nawala lahat ng kaba niya. Alam na niya kung anong dapat gawin. POV Lailani. Ang pamilyar na tunog ng mga alon at ang amoy ng maalat na hangin ay unti-unting naghihilom sa kanyang puso.
Dito siya lumaki. Dito, simple lang ang buhay. Malayo sa gulo. Malayo sa sakit. Ngunit kahit anong pilit niyang limutin, ang mukha pa rin ni Philip ang nakikita niya sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit kasama nito ay ang pangungulila. Isang anino ang biglang tumabon sa kanya. Akala niya ay ang kanyang ina, ngunit nang lumingon siya, halos mahulog ang kanyang puso. Nakatayo sa harap niya si Philip, hindi ang aroganteng si Philip na nakilala niya. Ang Philip na ito ay pagod, may namumuong balbas, at ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig niyang tanong. Sinusundan ka. Simpleng sagot nito, ang boses ay seryoso. Dahil hindi ko kayang hindi ka sundan. POV, Philip lumuhod siya sa buhangin, sa harap niya, para maging kapantay sila. Wala ng amo, wala ng katulong. 2 taong nag-uusap. Lailani, alam ko na ang lahat, panimula niya. At gusto kong malaman mo na walang bahid ng awa ang naramdaman ko para sa'yo. Puwera na lang siguro noong unang gabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero ang lahat ng sumunod, totoo yon. Ikinuwento niya ang lahat. Ang totoong nangyari sa aksidente, ang pagkakamali ng kanyang ina, ang panlilin lang ni Fergus. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ng pamilya ko sa pamilya mo. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero nandito ako ngayon hindi para humingi ng tawad para sa kanila. Nandito ako para sa sarili ko. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi ito pumalag. Nang umalis ka, akala ko gumuho na ang mundo ko. Doon ko naintindihan. Hindi ako makatulog ng maayos. Hindi dahil sa nakaraan, Lailani. Makakatulog lang ako kapag alam kong nandyan ka. Dahil ikaw ang kapayapaan ko. POV, Lailani. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa. Takot na takot ako, Philip. Amin niya. Takot akong isipin na baka isa lang akong pagkakamali na kailangan mong itama. Umiling si Philip. Ikaw ang pinakatamang nangyari sa buhay ko. Tinuruan mo kong magtiwala ulit. Tinuruan mo kong maramdaman ulit. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Philip. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. At sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Hindi ako mayaman sa salita, Lailani. Kaya sa gawa ko na lang ipapakita. Payagan mo akong alagaan ka. Payagan mo akong mahalin ka. Hindi bilang amo, kundi bilang asawa. Will you marry me? Sa likuran nila, hindi nila namalayan, ay nakatayo ang kanilang mga ina. Si Elena at Althea, magkatabi, magkahawak kamay, habang umiiyak na pinapanood ang kanilang mga anak na muling binubuo ang nasirang tulay sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lailani. Tumangulang siya, kasabay ng isang tawa na may kasamang iyak. Isinuot ni Philip ang singsing sa kanyang daliri. At sa unang pagkakataon, hinalikan siya nito. Isang halik na nagpapatunay na ang pag-ibig, kapag totoo, ay kayang lagpasan ang lahat. Ang kanilang kasal ay simple lang, ginanap sa parehong dalampasigan kung saan sila muling nagkita. Ang mga bisita ay iilan lang, ngunit ang pagmamahalan ay umaapaw. Makalipas ang ilang taon, sa balkonahe ng mansyon ng De La Cuesta, nakatayo si Lailani, karga ang kanilang panganay na anak. Lumapit si Philip mula sa likod at niyakap sila. Ang lalim ng iniisip mo, bulong ni Philip. Ngumiti si Lailani. Iniisip ko lang kung paano nagsimula ang lahat. Natawa si Philip at hinalikan ang buhok ng asawa. Sinong mag-aakala na ang lahat ay nagsimula sa isang kawali? At sabay silang tumawa, ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa hangin. Isang matamis na melodiya ng isang pag-ibig
na sinubok ng panahon, ngunit sa huli ay nagtagumpay.